Hello! Ang topic natin ngayon is still for DC circuits, which is Y to delta or delta to Y transformation. So, mahalaga na panood nyo na rin yung mga previous video tutorials natin like sa simple connection, series to parallel resistor networks para ma-apply yung mga formula doon and concepts na natutunan natin dito sa topic. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para mapanood nyo rin as well as the playlist nitong DC circuits. Okay? So, ano ba yung Y to delta or delta to Y transformation? Kasi hindi naman lahat all the time yung connection ng mga resistor can be parallel or series, right? Meron ding minsan yung connection ng mga resistors is naka-Y or delta. And pwede nating gamitin yung transformation formula from Y to delta or delta to Y para ma-convert natin into simple series or parallel network na lang yung mga resistor. Okay? So, ano bang itsura ng Y? So, kaya siya tinawag na Y kasi it represents the letter Y. So, for example, yan. Okay, letter Y siya, di ba? So, meron ka ditong, let's say, R1, R2, R3. Or pwede ring T, Y or T. Y or, kasi pwede nyo tong i-stretch pababa, letter T naman siya. Pag binaba nyo tong dalawa, right? So, pwede rin T. So, pwedeng Y or T. Depende sa inyo. R1, R2, R3. Tapos, yung delta naman, it corresponds to the shape of delta. Delta. So, ano ba yung delta? Triangle, right? Diba? Triangle. Delta, diba ganyan? In-invert ko lang. So, let's say, meron tayo ditong RA, RB, and RC. Or pwede rin siyang pi. Okay, kapag pi, pwede rin naman yung itsurang pi, di ba? Okay, para siyang pi. Di ba yung pi ganyan? Ito, delta. Pag naka-triangle, pag in-stretch nyo lang yung wire, pwede din siyang mag-resembles as pi, right? So, ito yung delta. So, this is RA, RB, RC. Yan. Ngayon, kung meron tayong Y network, pwede nyo i-convert to delta. Pwede nyo i-convert to delta or vice versa, kung meron kayong delta, pwede nyo i-convert to Y. Okay, possible natin ginagawa yon para nga ma-transform natin yung connection into simple, series, and parallel na lang. Right? Okay. So, paano ba yung mga formula? Let's try to derive. So, derive natin yung formula para sa Y delta or delta to Y transformation. So, sige, halimbawa dito sa Y natin, i-convert natin siya into delta. Ay, mali. Hindi ko na-copy.
Okay, paano yung derivation sa formula ng pag-convert ng y to delta or delta to y? So, mahalaga dito yung connection, okay? Yung connection nila dapat sa nodes. So, para magkaroon tayo ng derived formula for the equivalent y to delta or delta to y network, dapat pareho yung equivalent resistance dun sa two pair of nodes. Halimbawa, so di ba nakakonect to within the circuit? Let's say dito sa node 1, ito rin, let's say dito sa baba, okay, we have 2, 3, 2, tapos 3. Yan. Okay? So, kailangan i-connect nyo rin itong connection na yan, to the same node 1, named as 1. And ito, i-connect nyo rin dito sa same node as 3. Tapos ito sa baba, same node as 2. Okay? So parang ganito yan. Kapag dinrow nyo siya nag-superimpose kayo ng delta tsaka y. Okay, ito si delta, tas nandito rin dapat si y. Kung saan nakakonect na node, itong delta natin. So, kukonect nyo yan somewhere within the circuit, right? Diyan nyo rin dapat i-connect yung equivalent y or vice versa. Kung meron kayong y, sa same node nyo rin i-connect yung same delta transformation. Okay? Pero sige, derive natin. Derive lang natin para may idea kayo. Though naka-derive na yung formula na to, kakabisaduhin nyo na lang. May pattern naman to. May pattern. So, kung i-convert natin yung y to delta, it makes sense na dapat dun sa bawat pair ng nodes, halimbawa, node 1 and 2, equivalent dapat yung resistance. Dito sa y, tsaka sa delta. Okay, pag kinonsider natin yung equivalent resistance dito sa R12. Okay, sa R12. Applying yung natutunan natin sa series parallel. Ano lang ba yung equivalent resistance kapag R12? Ito, naka-float lang to, di ba, si R2. Ito lang, yung naka-series na R1 tsaka R3. So, R12 is equal to R1 plus R3. So, kuhain naman natin yung sa delta. R12 sa delta. So, ano yung connection natin? Dito kayo titingin sa delta. Diba naka-series si RA tsaka si RC. Ito parang float lang tong 3 Huwag nyo munang pansinin. Naka-series si RC tsaka RA na parallel kay RB. Right? So, therefore, sa R12, ang equivalent niya is RB parallel to RA plus RC. Diba sabi ko, para magkaroon kayo ng equivalent network, dapat yung resistance sa R12 tsaka sa R12 sa Y tsaka sa R12 sa delta equal. So therefore, pag-equatein natin yung dalawa. So equating R12, ito yung R12 sa Y, ito yung R12 sa delta. R12 sa Y is equal sa R12 sa delta. So bale, R1 plus R3 is equal to RB parallel to RA plus RC. And paano nga uli yung formula kapag parallel resistor? Diba kapag dalawa lang to, product over sum. Right? So pwede ring isulat as R1 plus R3 equal, so product nitong dalawa, RB times RA plus RC all over the sum. So, unahin ko na lang tong RA plus RB plus RC para in order. Sige, name this natin as equation 1. Okay, so marami tayong bubuong equation dito. Mag-derive kasi tayo . Next,
Consider naman natin yung equivalent resistance sa R13. Okay, sa R13 naman. Sa delta, sa Y, ano yung sa Y network? Dito tayo titingin, R13. Ito, floating lang si R3, right? Therefore, ito lang, yung series R1, R2. So, yun yung sa R13 sa Y. R1 plus R2. Equate natin dito sa delta. So, sa delta, ito naman, ito tayo titingin, R1, 3. So, naka-series itong RA kay RB na nakaparallel kay RC, right? So, equivalent siya, ano yun? RC parallel to RA plus RB. Okay? Yan. Applying yung same formula for the parallel, product over sum. Therefore, R1 plus R2 is equal to the product, bale RC, times RA plus RB divided by the sum. So, unahin ko na lang si RA plus RB plus RC. Equation 2. So, ano pang natin nako-consider? So, yung ano naman, yung R3, sige, lagyan ko, para tayo malito, lagyan ko to ng 4. Kasi kanina, R1, 2, or sige, R23 na lang. R23. Same node lang naman yun eh, di ba? So, sa R3, 3, 2, okay? Or R23, sige. So, sa R23 naman, R23. Dito muna tayo sa Y. So, ano yung equivalent? Ito floating lang yan, di ba, si R1. Bale, sa R23, naka-series si R2 plus R3. Yan yung sa Y. Okay? R23 is R2 plus R3. Next, paano naman sa delta, equivalent? Okay, dito tayo titingin. Dito, R23. Ito, naka-series naman, naka-series si RB, tsaka si RC, na nakaparallel kay RA. Right? So, bale, equivalent dapat to sa RA parallel to the series RB and RC. So, isa-sum up natin, RB plus RC. RB plus RC. Divided by, hindi, wala pa pala muna. Kapag kinonvert natin into equivalent formula, yan, magkakaroon tayo ng, so R2 plus R3, so product over sum, right? RA times RB plus RC over the sum. So, simulan ko sa RA plus RB plus RC. Equation 3. Yan. So, tatlo na. Nakakatatlo na tayo. Sige. I think enough na tong tatlo. Gather natin lahat. I-derive natin ngayon dito sa tatlong equation kung paano yung conversion ng Y to delta. So, system of equation tayo. So, it's up to us kung paano natin i-manipulate. So, natutunan natin sa algebra, manipulation of equation. Paano kaya natin masosolve si R1? Kasi tatlong equations in ano tayo, 3 unknowns. Diba? R1, R2, tsaka R3. So, manipulate natin. Ano kaya pwede natin gawin? Paano ko masosolve si R1? Okay, try ko. Kailangan mag-eliminate muna tayo. Eliminate muna tayo ng one equation. Ng one variable at a time.
What if eliminate ko muna si equation 3? I mean si R3. So, saan ko siya pwedeng ma-eliminate? So, algebraic manipulation na lang to, guys. Bale, pwede kong gawin, subtract ko tong 1, equation 1, minus equation 3, right? Kasi pag minus mo, R3 minus R3, mawawala siya. Okay, tapos gagamitin ko si si equation 2. Magiging in terms of R1, R2 na lang to. Tapos i-eliminate ko si R2 using equation 2 and then from this derived equation, right? Sige. So copy ko na lang to, isusubtract natin, 'di ba? Equation 1, okay, minus equation 3. Minus, okay, minus. Ano mangyayari dyan? Bale, R1 minus R2, copy nyo lang yan, R1 minus R2, tas R3 minus R3, cancel. Okay, di ba yun yung goal? Eliminate muna natin sa R3. Equal, so isusubtract nyo tong dalawa. So, same denominator naman sila, similar fraction, so copy. Bale, denominator is RA plus RB plus RC. Okay? Tapos, isusubtract natin yung numerator. So, RB, distribute na natin. So, RB times RA plus RC times RB. Okay? Tapos ito, minus the quantity. Distribute din natin to. RA, RB plus RA, RC. So, R1 minus R2, distribute. So, RB, RA plus RC, RB. So, magiging negative RA, RB minus RA, RC divided by RA plus RB plus RC. E di, pwede nating i-cancel dito si RA, RB, right? So, matitira is R1 minus R2 equals RC, RB minus RA, RC over RA plus RB plus RC. Sige, pagamitin natin to equation 4. So, di ba yung goal? Isosolve ko muna si R1. So, pwede ko na ngayong gamitin yung equation 4 na to tsaka si equation 2. Kasi sila yung dalawang merong R1 at R2. Okay? Yan. So, malapit na nating ma-derive. Mali-derive na natin yung formula for R1. So, ang gagawin ko na lang, i-add natin. Diba? Add natin equation 2 plus 4, right? 4 plus 2. Sige, so copy. Add. Yan, diniderive pa lang natin, guys, ha? Pag na-derive naman na natin, gagamitin na lang natin yung formula, which is may pattern naman, okay? So, bale, R1 plus R1, 2R1. Tapos ito, may eliminate na. Negative R2 plus R2, 0, cancel. Tapos dito, i-add din natin yung nasa right side. So, again, similar fraction sila. So, copy lang yung same denominator, RA plus RB plus RC, and then add the numerator. So, RC, RB, minus RA, RC, then plus, so distribute na natin to, yung RC. RA, RC, plus RB, RC. So, meron ba tayong makakancel? Eto, cancel. Tapos, magiging 2R1 is equal to RC-RB. RC-RB, pareho lang to by commutative. So, 2RB-RC over RA
plus RB plus RC. Then divide natin both sides by 2. Or pwede natin cancelin yan 2, di ba? R1 ngayon is RB, RC over RA plus RB plus RC. So ito yung derived formula for R1. Okay? So from now on, ito na lang yung gagamitin natin na formula in converting R1 sa Y to delta. R1 is equal to RB, RC over RA plus RB plus RC. So si R1 pa lang to. Okay, pangalanan natin tong equation 5. Next, si R2 naman. Okay, si R2. So pwede ko namang isubtract. What if subtract ko naman to, yung equation 2 tsaka 4, right? Kasi ma-eliminate ko naman si R1. Masasolve ko si R2, right? Equation 2 minus 4. So, bale, copy ko to. Equation 2 minus equation 4. Yan. So, R1 minus R1, cancel. Diba yung goal naman masolve yung formula kay R2? So, R2 minus negative R2 to R2. Tapos, isusubtract din natin tong right side. So, similar fraction, copy nyo lang itong denominator, RA plus RB plus RC. Then, subtract yung taas. So, distribute natin itong RC. So, RC times RA plus RB times RC. Then, ima-minus natin to. Minus quantity RC, RB minus RA, RC. Okay? So, 2R2 is, so distribute natin tong negative, RC, RA plus RB, RC, negative RC, RB plus RA, RC. So, negative magiging positive. Divided by RA plus RB plus RC. Meron ba tayong makakancel? Yes, ito. So, bale 2R2 is equal, so pwedeng i-combine tong RC times RA, pareho lang yan by commutative property. So, 2RA, RC divided by RA plus RB plus RC. So, makakancel natin tong 2. Okay. R2 is RA, RC over RA plus RB plus RC. Ayan, na-derive na natin si R2. Okay? From now on, ito yung gagamitin nating formula in converting delta Y to delta for the resistor R2. R2 is RA, RC over RA plus RB plus RC. Equation 6. Isa pa. Yung sa R3 naman, ano kayang pwede nating gamitin? So, may equation 5 tayo, tapos meron tayong equation 1. Di ba yung equation 5 is na-solve na si 1? I-plug in na lang natin dito, or subtract natin equation 1 minus equation 5. Right? Parang substitution na lang. Or pwede nyong isubtract. Sige. Equation 1, copy natin yung equation 1. Okay, ito. Si R3 na lang kasi yung kulang eh. Na-copy ko ba? Yan. Okay, ima-minus equation 5. Yung equation 5 kasi, yan na yung value ni R1, right? Ito. Pag sinubtract natin, makukuha na natin si R3. Yan. Minus. Okay, so R1 minus R1, cancel.
Bale, matitira is R3. Yan, masasolve na natin si R3 equivalent to the difference nitong dalawang fraction sa right side. So, similar fraction ulit. Bale, copy the same denominator, RA plus RB plus RC. And then, subtract the numerator. So, yung dito, distribute muna natin si RB. So, RB, RA plus RC, RB. And then, minus the RB, RC. So, makakancel natin tong RC, RB. Okay, same lang yan, di ba? By commutative. R3 is, so RA, RB, unahin ko si RA, over RA plus RB plus RC. Ito yung derived formula. So, may pattern dyan actually. So, kung i-drawing ko yung delta 2y kanina, ay nawala. Sana yan? Ito, pag dinrawing natin to, para meron kayong pattern ha, para hindi nyo nakakabisaduhin. Okay. Kung meron tayong y, delta pala, delta muna. Kung meron tayong delta, so this is RA, RB, RC. Iko-convert nyo, kung meron tayong y, iko-convert nyo to delta. So, given the delta, the y, originally, ito yung original given yung y. So, this is R1, R2, R3. Pag kinonvert nyo to delta, so dapat same connection dito node A, node B, node C. Diyan nyo rin i-connect. Mahalaga yan. Ang formula lang pala natin in converting y to delta ay, so given the delta elements, the y elements, co-convert nyo to delta, ano yung value natin kay, given the, given the delta elements, di ba? Co-convert nyo to y. Okay? Kasi, yung sa formula na derive natin, hinahanap natin yung mga y elements. Ito, yung R1, R2, R3. So, ano si R1? Sa derive formula natin, di ba, that's R1 is RC times RB or RB times RC. Ito, equation 5, di ba? RB times RC over the sum ng mga delta elements. Over RA plus RB plus RC. Tapos, yung sa R2, ano naman? Equation 6, RA, RC over the sum. May pattern yan. RA, RC over RA plus RB plus RC. Ano naman yung sa R3? Yung sa RC ay R3, RA, RB over the sum. RA, RB over RA plus RB plus RC. So, anong nakita nyong pattern? Referring to the, to the given illustration. Kapag si R1 yung hinahanap, okay, kung ano yung dalawang adjacent delta element sa kanya, di ba si RB tsaka si RC, excuse me, yun yung numerator, yung product. Yung product ng dalawang adjacent delta elements. Then palaging over the sum ng mga delta elements. Gets? Yun yung pattern. Paano kapag kay R2? O, saan si R2? Ito. Ano yung dalawang adjacent sa kanyang delta elements? Yung pinakamalapit, meaning adjacent. Si RC, tsaka si RA. Yung numerator niya. Product ng RA, tsaka RC. Diba? Tapos palaging over the sum ng delta elements. Para naman kay R3,
So, saan si R3? Nandito. Ano yung dalawang adjacent? RA and RB, right? So, yun yung numerator niya, product ng dalawang adjacent resistance, RA, RB, then palaging over the sum. Okay, gets? So, yan yung mnemonic. Kahit hindi nyo kabisaduhin yan, tandaan nyo lang yung mnemonic. Paano naman i-derive kapag derivation to ng, ano ba nilagay ko kanina? Okay, derivation naman ng delta to y. I mean y to delta para kasi delta to y na to. Paano pag y to delta? Y to delta, ibig sabihin, ang given naman natin is mga y elements, hahanapin natin yung delta, yung RA, RB, RC. So, divide this is equation 5, equation 6, equation 7. Actually, pwede na nating i-derive yan dito. It's just the application of algebra manipulation. Okay? So, kapag minultiply natin to, minultiply and inadd, minultiply one resistor at a time, pinair natin, let's say, R1, R2, R1, R3, R2, R3, tapos inadd, kuhain natin yung equivalent value. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Yan. Diderive natin ngayon yung y to delta. Equivalent siya. So, ipag-multiply natin yung R1, R2. Ano ba yun? Ito si R1. Okay, ito si R2. I-multiply natin. Plus, so R1 uli, in terms of the delta, times R3, ito naman si R3. Okay. Plus, ano to? R2. Ano si R2? Ito. Times R3. R3. Yan. So, simplify natin itong right side. So, ito magiging denominator. So, RA plus RB plus RC quantity squared. Kasi same yung denominator. Sa numerator niya, we have RA, RB, tas RC times RC, RC squared. So, RA, RB, RC squared. Okay? Plus, ito rin, sa pangalawang term, sa denominator times denominator, may square lang yang RA plus RB plus RC. Tas yung numerator niya, bale, RA times RC, tas RB times RB, RB squared. Right? So, RA, RC, RB squared. Last, yung third term, so denominator times denominator, so may square lang din. RA plus RB plus RC, quantity squared. And then, RA times RA, RA squared. Tapos, RB times RC. Yan. Pwede pa nating i-add similar fraction sila na merong denominator RA plus RB plus RC squared. Right? So, copy the same denominator, RA plus RB plus RC squared. And then, similar fractions nga sila, diba? Add nyo na lang yung numerator. Yung RA, RB, RC square plus RA, RC, RB square plus RA square, RB, RC.
i-factor out natin yung common sa taas. Common monomial factor ng taas. So sa RA to the first. Sa RB to the first. Right? Sa RC Okay? Times, kapag finactor out si RA, RB, RC, matitira dito is RC. Kapag finactor out si RA, RB, RC dito, matitira si RB. Plus, pag finactor out si RA, RB, RC dito, matitira si RA. Divided by, ito yung RA plus RB plus RC squared. So, makakancel natin to. Cancel. Bale, equal to RA, RB, RC. All over RA plus RB plus RC. Ano yung nasa left side neto? Yung nasa left side neto is kanina, yung, balikan natin, R1, R2, R1, R3 plus R2, R3. Sige, copy. Yan. So, pangalanan natin to as, anong equation na tayo? 7. Equation 8 naman to, 8. So, what if, yung na-derive natin dito, equation 5 to, equation 5 to 7, 5, 6, 7, diba ang goal naman natin is ma-solve itong RB, RA, RB, RC in terms of R1, R2, R3. Ano kaya pwede natin gawin dyan? Kapag dinivide nyo tong equation 8 by 5, sige, divide natin, equation 8 divided by 5, ano mangyayari? So, copy natin tong equation 8. Ay, mali. Divide both sides by 5. So, yung right side ni 5 ay R1. Ay, yung left side ni 5 ay R1. Yung right side ni 5 ay RB, RC over RB, RC over RA plus RB plus RC. Eto, yan na yan. Assist na yan. Pero dito, makakancel natin to. Right? Makakancel si RB tsaka si RC. Masasolve natin si RA. So, yan na yung value ni RA. RA is eto. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 over R1. Equation 9. Ito, derived formula na to. So, whenever we're transforming Y networks to delta, ito na laging gagamitin natin. RA is R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 over R1. Paano naman si RB? So, same na lang din gagawin. Equation A, try mo namang i-divide by 6. Equation 6. Equation 8 divided by equation 6. So, yung equation 8, copy natin. Mali. Ito yun, di ba? Equation 8. Divide naman natin by 6. Okay, yung left side ng equation 6 ay R2. Divided by yung right side. Divide natin by the right side din ng equation 6. RA, RC
RARC over RA plus RB plus RC. So makakancel to, cancel si RA, cancel si RC, matitira si RB. So therefore, yung RB natin is equivalent dito, R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 divided by R2. So from now on, ito yung gagamitin nating formula for RB. Equation 10 na to. Okay. Then lastly, para sa RC naman, so equation 8, divide naman by 7. So equation 8 divided by 7. So copy natin nila yung, hindi, mali. Yung equation 8, tama na pala ako nung kinapin. Okay, equation 8, divide natin both sides. Yung equation 7, sa left side niya, ano yung equation 7? Ito, R3. So, divide natin yung left side ng equation 8 by R3. Yung right side, divide natin by the right side ng equation 7, RA-RB over RA plus RB plus RC. RA-RB over RA plus RB plus RC. So, cancel tong RA, cancel tong RB, cancel tong RA plus RB plus RC. Matitira si RC. So, therefore, yung RC pala is equal dito. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 over R3. Equation 11. Yan. Actually, may pattern din to. Sige. Ano naman yung pattern? In converting y to delta, delta to y. Or y to delta, sorry. Y to delta. Ito, yung same figure natin. Tandaan niyo yung pattern. So, ito yung sa RA, right? Copy. Ito yung sa RA. Ito yung sa RB. And then, ito yung sa RC. Ano kaya yung pattern? Okay, in converting y to delta, so, pag hinanap natin si RA, common naman yung mga numerators. So, given yung mga y elements, R1, R2, R3, palagi yung numerator nila is ito, yung product ng mga resistors taken 2 at a time, i-add mo. Add mo silang lahat. Okay, i-prepare mo isa-isa yung product, R1, R2, R1, R3, R2, R3, tapos i-add. Yun yung numerator palagi. Then yung denominator is the resistor opposite dito kay RA. Ano opposite kay RA? R1, right? Katapat, opposite. Over R1. Gets? So, ganun din yung pattern kay RB. Kay RB naman, sa same numerator, R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Then, ano yung denominator? Yung katapat. Dito sa illustrations natin, katapat ni RB, R2, opposite. Kaya over R2 siya. Sa formula. Okay? Kapag sa RC naman, so yung same numerator ulit, R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 over anong denominator? Ito si RC. Ano yung opposite sa kanya? R3. So, over R3. Gets?
So, tandaan niyo yung formula na yan. Dinerive lang natin para if ever or in case na na-curious kayo, bakit ba ganyan yung formula ng y to delta or delta to y, at least alam nyo yung derivation. Okay? Pero hindi naman kailangan yan sa actual problem, basta kabisado nyo na lang tong formula tsaka yung mnemonic. Tandaan nyo lang to yung pinaka-formula. Y to delta and delta to y. Ito. Yan lang yung mahalaga. Dinerive ko lang para sa inyo. Okay? Pero may balance na tayo. Balance y and delta. Ibig sabihin, pare-pareho yung value. Okay? So, kung dito sa given natin, sa illustration natin, ito. Kapag pare-pareho yung value, balanced. So, sa y and delta networks, kapag balanced, mas madali yung formula. Derive lang din naman din dito sa general formula. So the y and delta networks are balanced. Okay, if equal yung mga element. Halimbawa, sa y, R1 is equal to R2 is equal to R3, let's say equal to single value Ry. And sa mga delta naman, okay, equal din yung si Ra equal sa Rb equal sa Rc, let's say R delta. Balanced yung network. And makukuha natin yung conversion, yung formula for Ry in terms of the R delta na single value lang, divide mo lang by 3. Okay? Pag balance, kapag naman, R delta, so solve mo lang tong equation for R delta in terms of Ry, cross multiply, pala 3Ry. Okay, yan yung balance. Pag equal yung mga values ng elements sa y and delta network. Sige, so enough with the derivation. Mag-solve na tayo ng actual problem. So tandaan nyo lang to yung mga formula natin. Yan. Yung pinakamahalaga, ito. Yung nakabox, ito. Delta to y. Tapos, yung y to delta. Ito. Y to delta. And then, kapag balanced, yan. Okay, so sige, sample problem na tayo. So, para ma-apply na natin yung mga concepts. Okay, convert, sample problem number 1. Convert delta network to equivalent Y network. So 25 ohms, 15 ohms, 10 ohms. Okay, node A, node B, node C. Ito, madali lang. Di direct application lang ng formula, right? Solution. So, anong meron tayo? Delta network. Okay? So, pwede nating pangalanan to as, di ba pag, pag mga delta, yung RA, RB, RC.
So let's say ito si RA, ito si RB, ito si RC. Tapos lalagyan natin ng, lagay ko na lang to dito. Lagyan natin ng equivalent Y. So dapat dun sa node din kung saan nakakonekta itong delta. So sa A, dito nyo ilalagay yung isang element ng Y. Sa B, connect nyo. Then dito sa C yung isa. So 'di ba, kapag RA katapat niya R1, kapag RB katapat niya R2, kapag RC katapat niya R3. So anong formula sa convert the delta to Y network? So delta to Y. Ano yung formula for R1? 'Di ba pag R1 delta to Y, yung numerator is constant. Yung denominator is constant na sum nung delta elements. So RA plus RB plus RC. And then titignan nyo kung ano yung adjacent na dalawa kay R1. Yung malapit, si RB tsaka si RC. RB tsaka RC. So from that, substitute nyo na yung value. Ano si RB? 10. Ano si RC? 25. Then over yung sum ng RA, RB, RC. So RA is 15 plus RB is 10 plus RC is 25. Gamit kayo ng calcu dyan. So 10 times 25 over 15 plus 10 plus 25. 5. Okay, 5 ohms. Si R1. Okay, si R2 naman. Okay, for R2, so same denominator. Yung RA plus RB plus RC. Pero, yung numerator is the product ng dalawang adjacent delta resistors. Ito si R2. Ano yung adjacent na dalawa? Si RC tsaka si RA. So, product ng RA, RC sa numerator. So, substitute nyo na lang yung value. Ano ba si RA? 15. Ano si RC? 25. So, 15 times 25 divided by, ito yung sum, 15 plus 10 plus 25. So, papalitan na lang natin tong 15. Itong 10, 15. Okay. 7.5. So, 7.5 si R2. Okay. Si R3 naman, so same denominator palagi, yung sum ng delta resistors, RA plus RB plus RC. Ano yung numerator niya this time? Yung product ng adjacent resistors. Ito si R3. Ano yung magkatabi or malapit sa kanya, katabing yung resistors na dalawa? RB tsaka RA. So yung numerator niya is yung product. So RA times RB. Sana si RA. RA is 15. RB is 10. So, 15 times 10. Then, over the sum. So, 15 plus 10 plus 25. So, palitan na lang natin tong 25 ng 10. Okay, 3. 3 ohms si R3. So, ito yung sagot ha. R3, R2, tsaka R1. Okay? Next problem, problem number 2. Transform the Y network to delta network. So, ito naman.
10 ohms, 20 ohms, 40 ohms. So this is node A, node B, node C. Ayan. Transform the Y network to delta. So, ko-convert naman natin given the Y value to delta. So, pwede nating assignan to, let's say this is R1, this is R2, and this is R3. So, mag-draw kayo ng equivalent delta niya. So, sa same node, dito sa A, lagay kayo ng elements to B. Tapos, ito sa A, element, resistor to C. Tapos, dito sa B, to C. So, magiging delta siya, right? Ayusin natin. Ito si R3. Yan. Tapos, hanapin natin yung value nito. So, ito si R3. Katapat ni R3, usually si RC. Katapat ni R1, usually si RA. Katapat ni R2, usually si RB. So, hanapin ngayon natin yung values ni RA, RB, RC. Okay, so paano ngayon yung conversion natin? Y to delta. Okay, given tayo ng Y, ko-convert to delta. Hanapin si RA. Paano nga uli yung formula for Y to delta? Ano yung constant doon? Yung numerator, di ba? Yung numerator is the sum of the product of the Y elements taken two at a time. So pag-pair natin, R1, R2 muna, product nila. Then, R1, R3. And then, ano pang na-prepare? R2, R3. R2, R3. Tapos, isa-sum up nyo lang. Okay? Then, ano yung denominator? So, yung opposite resistor kay RA sa network. Diba ito si RA? Ano yung katapat niya? Si R1, right? Over R1. Okay? So, sige, substitute natin. Ano ba si R1? R1 is 10. So, 10 times R2, 20. Plus R1, 10 uli. R3, 40. Plus R2, ano si R2? 20. Times R3, 40. Then divided by R1, 10. Okay, sige, gamit tayong calculator na lang dyan para mabilis. So, 10 times 20 plus 10 times 40 plus 20 times 40 divided by 10. 140. So, sakto. So, therefore, RA is 140 ohms. Okay, next. Si RB naman tayo. Kay RB naman, so same numerator. Ito, same. Diba? Constant kasi yung numerator kapag Y to delta. Then, divided by yung opposite naman na resistor kay RB. Ito si RB, katapat niya or opposite si R2. So, over R2. So, pareho lang to ng value sa taas. Copy ko na lang to. Ito, di ba? Then, divided by, ano yung R2? R2 is 20. Yan. So, same computation, yung numerator, yung baba na lang babaguhin ko, gagawin kong 20. 70.
So, si RB is 70 ohm. Sagot sa RB. Next, sa RC naman, so same numerator. Ito. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. And then, yung denominator nga naman, tingin sa figure, opposite naman na resistor kay RC. Katapat si R3, right? So, over R3. Equal, so same lang yung numerator natin dito. Copy ko na lang to. Over, ano yung value ni R3? R3 natin ay 40. So, divide ko na lang to by 40. 35. RC is 35. Okay, gets? Sige, next. Problem number 3 na tayo, no? Okay. Find I and RAB for the circuit below. Plus minus 120. Thank you for the rules, Project Padayon. Yan, follow nyo Project Padayon, guys. Meron silang mga products, note viewers, and mga posters, modules for engineering. So, pwede nyo i-check out. Ito sa showcase ko or punta kayo sa kanilang bio. Highly recommended products. Tapos, ang value ng mga resistor, 12.5 ohms, 5 ohms, 15 ohms, 20 ohms, 10 ohms, 30 ohms. Nodal analysis. Sige, next time, pag nodal analysis na tayo, nasa Y to delta network pa lang tayo. Dadaanan din natin. Yan. So, hanapin daw natin ito daw yung current I, and then RAB. Hanapin natin. So, dito sa terminal, or siya yung parang R equivalent. R equivalent nung circuit natin. Yan. So, paano natin to kukuhain? Obviously, hindi natin ma-apply dito yung simple series parallel, right? Kasi, wala naman tayong, dito, halimbawa dito, etong connection na yan, ano yan? Naka-Y yan, right? Diba? So, pwede rin tayong delta kung gusto nyo. Diba? Ito, naka-delta. Okay. So, apply natin yung natutunan natin. So, what if i-convert ko to? Convert ko tong simulan natin sa paghanap kay RAB para kapag nakuha si RAB, that's the equivalent resistance. So, by Ohm's law, I is equal to voltage times the RAB. So, RAB muna kuhain natin. Okay? So, pwede tayong mag-convert. Ito yung madali ko. Ito yung una kong nakita eh. Si Y, convert natin to delta. Diba pwede? So, gagawin lang natin dyan. So, take note kayo dun sa mga nodes kung saan nakakonect. So, tatanggalin natin tong Y. So, ano tayo? Y to delta. Sisingitan natin to. Ito, tatanggalin natin tong Y. Gagawin natin delta. So magsingit kayo dyan.
ng resistor. So, take note, dito nakakonect yung mga Y sa nodes na yan, sa tatlo. Diyan nyo din isisingit yung corresponding delta. So, dito, dito, tapos dito. Okay. Yan. Okay, so pwede to gawin nyo tong R1, R2, or kahit wag nyo naman labelan eh. Kahit wag nyo labelan, basta kabisado nyo lang yung formula. Okay? So, hahanapin ko ngayon, ito si RA, ito si RB, ito si RC. Yan. So, simulan natin kay RA. Okay? Ano si RA? Anong formula nga uli kapag Y to delta? Ano yung constant? Yung numerator, di ba? R1, R2, plus R1, R3, plus R2, R3. Then over, ano yung opposite dito kay RA? Ito si RA. Opposite sa kanya is si R1, which is the 10 ohm. So, substitute. So, R1, 10. R2, 20. Plus R1, 10. Times R3, saan sa R3? 5. Plus R2, 20. Okay, times R3, 5. Divided by, ano si R1? R1 ay 10. Okay, so gagamitan natin ng calcio para mabilis. So, 10 times 20 plus 10 times 5 plus 20 times 5 divided by 10. 35. Okay, 35 ohms. Yan si RA. Okay, next. Si RB naman. So, si RB, so same numerator. Ito. Constant yung numerator in Y to delta, di ba? Over, ano naman yung opposite dito kay RB? Ito si RB. Opposite is R2. Yung 20 ohm. Okay, so same lang yung numerator natin dito, copy. May iba lang yung denominator. Yung R2 natin this time ay 20. Okay, so eto, babaguhin ko lang yung denominator neto. Same lang sa in-input kanina. 17.5. Okay, 17.5. Next, last, si RC na tayo. So, same numerator lang. Okay, Y to delta, copy. Then over, opposite naman kay RC. Ito si RC, opposite sa kanya is yung R3, 5 ohm. So, R3. Okay, so same lang yung numerator values. Ito lang din, copy. Mababago lang yung denominator na ano ba si R3? R3 is 5. So, tatanggalin ko lang yung denominator, palitan natin ng 5. 70. So, RC is 70. So, ngayon, dito sa network natin, dito sa kinonvert natin, copy ko copy. So, tatanggalin ko na to. I-delete nyo na.
i-delete nyo na yung Y. Kasi papalitan nyo na netong mga delta resistors. Tatanggalin, so delete. Yan. Natanggal nga lang to. Ito. Yan. So, ano bang value ni RA? Yung nakuha nating RA ay 35. Ito yon, 35 ohms. Diba? 35. Ano si RB? Si RB ay 17.5. So, 17.5 ohm. Then, si RC ay 70. Ano na lang kaya yung connection nito? Kaya na ba nito ng series to parallel? Ha? Yes. Ito, parallel na to. Parallel, parallel, parallel. Naka-series tong dalawang parallel na yung series parallel na dalawa naka-parallel kay dito sa 70-30 ohm resistor. Okay? Diba? Pag sinimplify natin, ito, yung 12.5 ohm parallel kay 17.5. Okay? Sa ilan yan? Product over sum. 12.5 times 17.5 over 12.5 plus 17.5. 12.5 times 17.5, 12.5 plus 17.5. Sige, exact value tayo, 175 over 24 ohms. Mamaya natin i-round up. Pero approximately 7.29. Okay, 7.292. Next, ito rin parallel, di ba? Si 15 ohm, parallel kay 35. So, 15, parallel to 35, product over sum, 15 times 35 over 15 plus 35. So, 15 times 35 over 15 plus 35. Okay, 10.5. Okay. Mamaya papalitan na lang natin ng 10.5 yon. Next, ito pa, parallel to, si 70 ohm kay 30. So, 70 ohm, parallel kay 30. So, product over sum, 70 times 30 over 70 plus 30. Ito, madali lang to, 2100 divided by 100. 21 ohms. Sige, papalitan na natin. Sinimplify lang natin, kinuha natin yung mga parallel equivalent values. So ito, gagawin ko na itong single resistor. Alisin ko na to. Ito, alisin ko na rin. Yan. Diba ito? Diba ito yan? Ito yan, diba? Ano yung nakuha nating equivalent value? 175 over 24. Ito yon. Ito na lang yon. Isang resistor na lang. 175 over 24. Okay. Next, ito naman. 15 parallel to 35. Ano yung nakuha nating single value? 10.5. Okay? So, 10.5 ohm na lang yan. And then last, itong 70 parallel to 30, ano na lang yan? 21 ohms na lang. Ito na yan. Okay, 21 ohms. So, paano natin ngayon simplify further? So, naka-series tong dalawa. Okay, pag in-add natin, sige. Or ito na lang.
So add natin yan. 175 over 24 plus 10.5. Yan. Yung exact value na lang 427 over 24. So pag inag nyo itong dalawa kasi naka-series. 427 over 24. So gawin ko na lang siyang single resistor. over 24. Na nakaparallel na dito kay 21. So anong formula? 427 over 24 parallel kay 21. So product over sum, 427 over 24 times 21 over 427 over 24 plus 21. Para sakto lang tayo. So 427 over 24 times 21 over 427 over 24 plus 21. So ang exact value is, in terms of fraction, 183 over 19 or approximately 9.632 ohms. Okay? Yan yung RAB. RAB. Yan yung sagot. RAB. Next, hahanapin pa si I. Bale, ang equivalent resistance, ang equivalent circuit na lang natin, nakakonect na lang tong 120 volts, no? 120 kay RAB 9.632. Okay? Or yung exact value niya in terms of fraction, 183 over 19 ohms. So, hanapin natin si I. Ohm's law na lang, right? So, by Ohm's law, anong value ni I? Voltage over resistance. So, 120 volts divided by the resistance, 183 over 19 ohms. Ilan yan? 120 over 183 over 19. Ito yung exact value ni current. 760 over 61 amps or approximately 12.459 amps. So yan, na-solve na natin yung circuit. Gets ba? Next. Problem, ano number na tayo? 3 pa lang pala tayo. Sige, problem number 4. For problem number 4, so ganun ulit. Find I and RAB for the network below. So ito naman, so plus minus 100 volts ito si A, ito si B. So 13 ohms
24 ohms, 30 ohms, 20 ohms, 10 ohms, 50 ohms. Hanapin din natin si I. Yan. So, anong una nating pwedeng i-transform? Pwede tong Y. Y yan, di ba? Okay. Convert natin to into Y. So, dito siya nakakonect sa node na yan. Yan. Lagay tayo ng equivalent. Y to delta tayo. Ulit. Y to delta. Yan. Okay. So, let's say, ito si R1. Ito si R2. Ito si R3. So, lalagay ko si RA dito. Lalagay ko si RB dito. Lalagay ko dito si RC. Okay? Or depende na lang sa inyo yung labeling nyo, ha? Depende na lang yung labeling nyo sa inyo. Ito lang yung labeling na ginawa ko. So, pag hinanap natin, so Y to delta ulit tayo. So, si RA muna. So, constant ulit yung numerator. Parang sa previous problem. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 over yung opposite na resistor kay RA sa illustration, si R1. Right? So, equal to R1, substitute 30 times R2, which is 24, plus R1, 30 times R3, 20 plus R2, 24 times R3, 20. Then divided by the R1, ano si R1 natin? 30 ohms. Yan. So, gamit ulit tayong calcu para mabilis. So, 30 times 24 plus 30 times 20 plus 24 times 20. 20 lang. 20. Then divided by 30. Sakto, 60. So, RA is 60 ohms. Next, so si RB naman, so again, same numerator. Ito, di ba? Over, ano yung denominator niya? Yung opposite kay RB sa figure. Ito si RB, opposite resistor is itong si R2. Yan. So, same lang yung numerator natin dito sa mga values na to. Copy ko na lang. Then divided by si R2 ay 24. So, papalitan ko na lang to, yung denominator ko dito ng 24. 75. Okay? So, that's 75. Next, so si RC, papalitan natin ng, hanapin natin yung value ni RC. So, yung numerator, same. Ito. Then, over, yung opposite kay RC sa illustration kanina, ito si RC, opposite is R3. So, over R3. So, same lang uli yung numerator, values, copy na lang to. Then, over the same denominator, and the denominator is bago na, yung R3, R3 is 20. 20 ohms.
So, papalitan na lang natin sa computation yung denominator. Gawin kong 20. 90. Sakto, 90. Yan. So, tatanggalin ko na uli yung yung Y. Copy ko tong circuit. Tatanggalin na natin yung Y. Papalitan na natin yung kinabit nating delta. Right? So, aalisin ko na to, yung Y. Mapapalitan na nung delta. Ito. Diba? So, ano yung value ni RA? Lagay na natin yung value. RA is 60. So, 60 ohm. Si RB ay 75. Si RC ay 90. Okay. Ano naman kayang connection meron tayo? Diba ito is parallel? Ito is parallel. Tapos naka-series yung dalawang parallel. So, kuhain natin yung equivalent netong parallel na to, yung 60 parallel to 10. So, product over sum, right? So, 60 times 10 divided by 60 plus 10. Okay? So, ilan yan? 60 times 10 over 60 plus 10. 60 over 70. Exact value muna tayo. Tapos, ito rin, parallel, right? So, 75 parallel to 50, product over sum, 75 times 50 divided by 75 plus 50. So, 75 times 50 divided by 75 plus 50. 30, sakto. Yan. E di, papalitan natin yan into ng single resistor na lang, yung equivalent value ng mga parallel na nakuha natin. Okay? So, alisin ko na lang tong isa. Alisin ko na lang to. Papalitan ko ng value niya na to. Ito na lang. Okay? Tapos papalitan ko na rin. Tatanggalin ko na rin to. Papalitan natin ng single value. Yan. So, etong dalawang parallel na yan, papalitan ko ng single resistor. Ano yung nakuhang value? 60 over 70. Okay. Tapos, itong babang parallel, papalitan ko ng single resistor na to. Anong nakuhang value? 30 ohm. So, naka-series sila. So, kung naka-series, pwede nyong i-add. Sige, add natin. Copy. I-add lang natin to. 60 over 70 plus 30 kasi naka-series. So, 60 over 7 plus 30. Gawin naman natin exact value, Ayan, 270 over 7. So, papalitan ko na to ng single resistor na lang with value na okay, ano nakuha natin? 270 over 7. And then next, anong nakita nating connection? 'Di ba parallel? Parallel tong dalawa. So kapag pinag-isa natin, so 90 is parallel to 270 over 7. So product over sum, 90 times 270 over 7 over 90 plus 270 over 7. Ilan yan? 90 times 270 over 7 over 90 plus 270 over 7. Sakto, galing. 27 ohm. So, tatanggalin ko na to. Tanggalin ko na lang to. Ito. Papalitan natin ng single resistor ito. Yung equivalent ng parallel nila, 27 ohm. Yan. Next, so ano na lang?
Naka-series na lang si 13 tsaka si 27. Sakto pala yung value niya, oh. So, i-add nyo na lang yan. Ito, kasi naka-series. 13 plus 27, 40. So, bale, meron na lang tayong isang resistor. Yan na yung RAB, equivalent to 40 ohms. Tapos connected across the source, 100 volts. So ito na yung RAB natin, guys. Ito yung sagot sa RAB, ah. Hahanapin pa natin si current. Eh di by Ohm's law na lang, right? By Ohm's law, so current is voltage over resistance. Yung voltage natin is 100 over resistance 40. So 100 over 40, 2.5 amps. So I is 2.5 amps. Gets? Ayun. So using Y to delta. Gets na ba? Yan. So siguro, more examples pa ba tayo? Or next time na ulit? Parang gusto ko pang ituloy na lang next time. Para mas marami pa tayong problems na ma-solve. Okay. O sige. Abangan nyo yung, sige, magpa-part 2 pa tayo. Abangan nyo na lang yung part 2 netong topic natin, Y to delta, delta to Y transformation, para at least mas marami pang ma-expose pa kayo sa maraming problems para ma-master nyo itong topic. Yan. So follow lang kayo sa aking account para ma-notify pag may video tutorials pa tayo next time, and mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Okay? So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para mapanood nyo rin. Tsaka yung pinaka-playlist neto, Circuits 1 playlist, para meron kayong guide sa whole course ng Circuits 1. So, para aralin nyo na lang, imamarathon nyo na lang yung mga Circuits 1 video tutorials natin, starting from basic topics to advanced. Okay? Sige, so good luck sa inyong mga subjects. I hope you will pass your subject. Okay, good luck. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.